Bumalik na nga ang programang Patok! May oportunidad sa bawat gatok. At kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si ka-partner Wella. Yes, ako naman si ka-partner Cherry at live na live pa rin ho tayong mapapanood at mapapakinggan via Patok sa Facebook at sa YouTube at maging sa GSA Channel 14 nationwide. At hindi lang kaming dalawa ngayon. Meron kaming isang Gorgeous. magandang Yeah. si Lab na kasama. Oo. Ipakilala mo na ka-partner Cherry. Yes, mula sa pagiging industrial engineer hanggang sa pagiging haligi ng isa sa mga pinakamalalakas na sangay ng Sun Life, ang kwento niya ay kwento ng muling pagbangon, pag-asa at tagumpay. Nakilala natin siya bilang isang leader na hindi lang nagtuturo kung paano kumita, kundi paano magbigay halaga sa bawat buhay na nasasagip ng insurance. Ayan, live na live ho dito sa Patok sa DZAR. Kasama natin ang babaeng nagsimula bilang advisor noong 1999 at ngayon ay proud branch manager ng Sequoia New Business Office at itinuturing na top branch sa loob lamang lang naman ng 12 consecutive years. Let's all welcome ka-partner Susan Lee. Welcome po sa Patok. Meron mo silang pagkakataon upang bumati at magpasalamat ka-partner Susan. Thank you, partner Cherry, for introducing me. Such an honor to be part of the program Patok. It's our pleasure also Yeah, po. thank Baka meron you. kayong gustong i-shout out. Shout out sa mga Sequoians ko, sa pamilya ko, and to all my valued client. Woo! Sequoians! Yes. So, ayan, ang ating title ay Bright Insights, Better Tomorrows. Yeah. So, ano nga ba ang, dun sa mga hindi nakakalam, ano ba yung pagiging financial advisor? Okay, ang financial advisor ay isang career no na hinahawakan natin at nangangalaga tayo ng pera ng ibang tao na para ito ay maging maganda sa kinabukasan ng mga mahal natin sa buhay. At ito rin also nagsisilbing parang pundasyon ng isang pamilya. Ito, importante dito ay ready tayo sa mga sakuna ng buhay. What I call guarantees of life. There are two guarantees of life, death and sickness. These are inevitable na pwede mangyari sa isang tao. Now, because of these two guarantees of life, nandito pumapasok ang insurance business. Yan yun. Kasi iba parang pag narinig ng insurance, parang iba yung Dating. sa Yes. kanila eh. Oo. So, paano natin to i-explain dun sa mga masa na hindi pa masyadong aware kung ano ba talaga ito? Kasi ang buhay ng tao kailangan pinagpaplanuhan. So hindi natin pwede makuha lahat ng tagumpay na walang plano. That is why for a better understanding, you have to talk to financial advisor. Because if you're talking with a true financial advisor, ang iyong tatlong kailangan pag-usapan. Tandaan ninyo tatlong letter. N, needs, L, S, which is life stages and goals. Kailangan natin malaman ano yung mga pangangailangan natin sa buhay, base kung ano estado natin sa buhay, at ano ang magiging pangarap natin sa buhay. Kung itong tatlo na ito na pag-usapan natin, yung magandang plano na ilalatag mo mabuti sa kliyente. At ang gusto kong iparating sa mga Pilipino na nanonood sa programa nyo na huwag nyong hindian o wag niyong iwasan ang mga financial advisor. Kami lang po ang nagdadala ng pag-asa sa bawat tagumpay at sa bawat uncertainties ng buhay. Yun. Diba? Hindi pala basta-basta. From 1999, diba? Yes. So, expert na kayo. Very. Very. Kahit Mula tunog, 1999 hanggang ngayon, like ano yung changes na nakita mo sa sarili mo? Ano yung mga parang siyempre, ang achievement mo yan, marami na. Ano-ano yun? yeah, ang buhay ko is parang hagdanan, paakyat. Okay? Para tayong umaakyat sa isang bundok. At exactly this describe my career. I started my career 1999 as what you mentioned a while ago during the hardship ng business namin. No, nagkataon na ang business namin ay natamaan ng Asian crisis. And we were in debt trouble. And then someone, I call this as fairy godmother, who knocked on my door and offered this career. With less than 5 minutes, I easily say yes. What is on top of my mind that time is to help my family. Because during that time, I have already 5 children. And the expenses are
were piling up. At hindi ko malaman kung saan kukunin at saan huhugutin araw-araw. 'Di ba? It's a normal problem. Yes, opo. Ang tinatawag ko diyan financial stress. But because ang anong pumatak sa isip at puso ko ay makatulong sa pamilya ko as a husband ko. That's why I easily say yes. And ang para sa akin, nung time na nag-start ako, binigay ko lahat. Okay, binigay ko until to this day. Every time that I talk with people, you can see how passionate I am. Because in this career, you're not only helping client, you're helping people enriching their lives. Yun. Ayun. Sino nga ba itong fairy godmother na tinitingala ni ka-partner Susan? Yes, thank you for that question, no. Unfortunately, and it's very sad to say that this person that I'm talking about passed away during the COVID 2020. This is none other than my mentor, the late Josephine Yao. He was a directress of a nursery school where all my kids were also enrolled in that school. Yun, siya yung fairy godmother and the husband took over. And sabi ko nga nung before siya nawala, sabi ko, Ma'am Yao, if ever ako mauna, kakalabitin pa rin kita because I will be forever thankful to you. And unfortunately, siya yung nauna. And this is just say that I have still mission because this really a lifetime service to anyone. Yun. Para ikaw naman yung maging fairy godmother sa iba. Correct. Madalas Oo. yan ang Ngayon ba, nangyayari. ilan na yung parang nagiging, naturuan mo? Almost my team has 300 plus financial advisor together with my leaders and advisor. And pag ako, sabi Ang nga dami. nila, Oo. my principle in life is anything I touch become gold. Kaya pag Wow. dumadaan ako, Oo. lahat sila nakagalaw na. Para bang ano. Para Midas touch. Midas touch. Midas touch. Yes. Di ba? Oo. Sa dami ng team, ma'am, ano yung parang pwede mo maibigay na tips sa pag-manage ng iba't ibang personality? Yun ang lagi kong tinatanong. Kasi di ba, iba-iba yan ng strengths and weaknesses. Yes. You always deal with purpose. Okay? You build this career with purpose, but you lead it with the heart. Yan ang lagi. Sa anuman aspeto ng buhay, kailangan may purpose tayo. Ngayon that I am a leader in Sequoia, my purpose is helping my advisor. Of course, sometimes you have to be tough in a decision that really needs to be tough if it's needed. But always deal with the heart. Yes. Ayun. Kailangan tough pero May deal with the puso. heart pa rin. May puso pa rin. May puso pa rin. Kailangan Heart. balance. Yes. May heart pa rin. May Ang heart cute, pa rin. ma'am. Oo. Paano naman ho yung mga tao na they always see insurance na gastusin lang, ganun ho. Paano nyo tineturn yung doubt into trust when talking to clients po? Okay. Ang pinakamagandang isagot ko dyan is explain. Okay? Because mindset need to change. And you can only do it by explaining everything. So this is the only cause become income when people pass away. Sa una, tama, it's a cost. But I do it as a savings. It's like your money in the bank, you transfer it to an insurance company, and it will become your protection for family. Walang pinagkaiba sa institution na nasa bangko yung pera mo, inilipat mo lang, kumurot ka ng konti, inilipat mo lang sa isang insurance company, and it will balloon into something na will last forever. That is the essence of life insurance. Actually, masasabi ko, ito yung pinakamagandang instrumento na create ng human being. Kasi yung, halimbawa, ang binabayaran mong premium, ang tawag natin premium. Halimbawa, sample, ang binabayaran mong premium, depende ito sa edad, ang binabayaran mong premium is 20,000. Pero kalakip ng 20,000 is naka-insured ka ng 500,000. Kahit 10 beses mong ihulog yung 20,000 sa bangko, it will never become 500,000. Tama? Opo. But in one glance, when you put in a 20 million, at anything happen without any issues at all, then instantly the family will receive 500,000. Yun yung kabutihan. Kaya nga sabi ko, ito yung partner, kung kayo ay partner ng mga Pilipino, ang insurance should be their partner also. What is about the partner? Partner is the peace of mind partner nila. Kasi kung ang isang tao lumalabas sa bahay nila, once they step out of the room of their house,
the start of uncertainties. Oo. 'Di ba? Ngayon, paano nilang pwedeng maniguro na kung ano man nangyari doon sa tao na 'yan, may makukuha ang pamilya. Kaya kailangan nila partnering with a life insurance policy. That comes our advocacy. Yan. Ano yung mga madalas na nilalapit sa inyo na concern ng inyong mga kliyente? Okay. Siyempre, Yung most common. most common. Okay. Number 1 is magkano 'yan? 'Di ba? Number 2 is pwede pa ba ako diyan? Yan, yun yung most common. Magkano 'yan at pwede pa ba ako diyan sa insurance na 'yan? Kasi insurance for me is health and wealth. It is not wealth and health. Bakit? Company will not get you when you are not healthy anymore. So we are after if you're healthy. And then after that, pag-usapan natin yung budget mo. Yan. At pag-usapan natin, ano ba ang goal mo sa buhay? Ano ba ang plano mo sa buhay? Is this for your dreams? Is this para maiwan mo sa pamilya mo? Is this a lost income replacement? Is this something that you want to leave legacy to your next generation? It is something for your business? Is it something para yung pangarap mo ng pamilya mo hindi maisakatuparan mo even wala ka na sa mundong to? So, iba-iba ang reason talaga. Yes. For me, insurance is a gift of love. Gusto ko yun. 'Di ba? Oo. Kasi sa totoo lang, ang pagmamahal natin humihinto kapag wala na tayo. Tama? You can only express love when you're still alive. But it stop when people become dead, 'di ba? So ito, ang tawag ko nga to, when death comes, protection lives on. Yun. 'Di ba? Nawala siya, pero ang protection natin meron if you have insurance. So, yun yung mga benefits ng insurance. Yes, napakadaming benepisyo. Ito yung Can you share some success story, ma'am, na or mga bumalik sa'yo, nagpasalamat sa'yo, dahil natulungan mo? Napakaraming dumaan, lalo na itong pandemic. Top 1 or top 2? Itong pandemic na to, talagang natesta ang mga lahat ng insurance company. Gaano sila katatag. And shout out to all the insurance industry in the room, Hindi lang to para sa sanib sa lahat kasi ganyang katatag ang insurance company. Dahil itong pandemic na to, nakita natin na napakadaming casualties, right? Yes, yes. But never in your program na nagkaroon ng, huy, nagreklamo si ganito, hindi nakakuha kasi walang pera ang kumpanya. Hindi, wala tayong ganon, no? Napakatatag ang insurance industry in the Philippines. And to answer you, siguro one of the very, very, until to this day, hindi ko makalimutan is when I have my first claim, death claim. It was 2002. Okay, I reached out to a company, mga hindi kayamanin na tao, empleyado siya. So, 20 of them gotten an insurance after my talk. So, they were able to convince that they will get an insurance policy. And among the 20, only one doesn't say na, ayoko na, sabi niya, hindi pasok sa budget ko. So, nung nalaman ko, pangalanan natin na Cesar, para madili. Nung nalaman ko na si Cesar, umaayaw sa kanyang pinirmahan. Tinawagan ako ng HR at sinabi si Cesar, medyo nagba-back out doon sa programang gusto mong ibigay sa kanya. So I called Cesar. And after a few minutes talk, he was convinced to get. And then after 6 months, kasi salary deduction lahat yan no? We have salary deduction, no, na facility. After 6 months, hindi na pumapasok daw si Cesar. Pero sa kumpanya may pondo siya. Tuloy-tuloy pa rin yung pagkakaltas sa kanya doon sa sweldo ng pondo niya. Eventually, enforce yung policy. But sad to say, kaya pala hindi pumapasok si Cesar, nagkaroon pala siya ng leukemia. Oo. And then, every time na sinasalinan siya ng dugo, bumubuhay na naman siya, pumapasok na naman siya sa opisina. And siguro sa hirap talaga ng buhay at siguro yung tumamang sakit na yun, napakalaking siguro problem sa kanyang health, talaga hindi bumigay na yung katawan niya. Eventually, in less than 1 year, namatay si Cesar. So, that was my first claim. Paano ko na-handle yung first claim? I go out to his house. Siguro po, not exaggerating, ganyan lang ho kaliit yung sala. And doon sa sala na to, nandyan yung kabaon niya. Is one step upuan, one step kabaon. Pagpasok ko ng bahay, sabi sa akin ng nanay,
taga saan kayo, ma'am? Sabi ko, I'm from ganitong insurance company. Sabi niya, makukuha ba ng anak namin yung insurance? Kasi lahat po nag-lapse. Ibig sabihin ng lapse, lahat dahil sa mga pag wala niyang pasok, medyo hindi niya nabayaran. Sabi ko, mami, tita, okay po insurance policy niya, enforce po. So, bigay mo na lang sa akin yung mga requirements na hinihiling ko. Pag umokay to, ma-approve to, and then may makukuha kayong amount na ganitong amount. Napakaliit lang yun. Ang mahalaga dito, nahawakan niya yung amount lump sum nung mag-ina, okay, yung nanay nung namatay at saka yung asawa. I salute the wife. Because among the amount na yun, siguro 30% ginastos niya sa burol, sa everything. Yung 70% ni-roll niya pa. And then, 2020, I got a call. And that wife called me, nagpapasalamat. After 18 years, Grabe. the money na naiwan niya, yan yung nagpaaral at nakapagtapos ng anak niya. See how noble is our career. From a little premium, it becomes a brighter future sa isang batang na nawalan ng magulang or nawalan ng father. Yun. Siguro kailangan talaga ma-educate din yung ating mga kababayan. Kasi yung iba parang wala silang alam, tapos parang hesitant sila. Pero if you educate them, di ba, sabi mo nga, pag nakausap mo na, ay, na-convince mo na agad. Yes. Oo. Tsaka dito kasi, natuturuan tayong magplano. Kasi tayo, minsan, hinaharap natin yung mga gastusin na hindi naman kinakailangan. Pero hindi nila nakikita, ito pala essential ng buhay, na ito magplano. Hindi ko kasi pwedeng i-disregard yung ganitong notion because we are in the third world country. Siyempre, ang priority nila is food on the table, Yes, di ba? oo. Yung 3 meals a day, araw-araw nilang pangailangan. Sometimes this one is not on their top priorities. Pero tama kayo, no, partner. With the right communication, with the right lecture, with the right learning, katulad nito, napakaganda tong patok na to kasi pwede nating i-extend ito sa mga nakakarinig na huwag niyong hindian ang isang insurance advisor kasi eventually, siya lang, tandaan ninyo, siya lang yung taong pupunta sa burol na may hawak na pera. Among the rest, maniningil. Remember, maniningil ng utang, maniningil ng mga doktor na hindi nyo nabayaran, maniningil kung ano-ano. Pero if a person has a life insurance, the financial advisor is the only person that you should welcome because he bring what? He bring dreams, he bring hope, and he bring a future for your family. Yun. Diba? Nung ba kabataan mo, na-imagine mo na balang araw magiging ganito ka, financial advisor? Hindi po. Pero, before I joined Sun Life, importante kasi naniniwala ka sa produkto. Yes, oo. And I'm a firm believer of what the insurance can provide because my late father-in-law passed away yung untimely and not because of the insurance proceed they could not be able to give them a decent wake and burial. Chinese na ko yun pero hindi lahat ng Chinese carry, di ba? Mga ganong klaseng uncertainties ng buhay. And one of the example is my father-in-law. Kaya sinabi sa akin ng mother-in-law, susuportahan kita dyan, iha, because we are the beneficiary of what life insurance can provide. Yun. Ito naman, pag-usapan natin yung 12 years naging top yung branch ninyo. Ano yung sikreto na na-achieve ninyo yon? Ano ba? Teamwork? Ano bang niyan? Ingredients of success. Of course, papasalamatan ko yung middle management ko because not for them, I could have these people coming in as part of the team. Kasi sa isang organisasyon, kailangan meron kang tinatawag na kaakibat, yung alay mo. My first line of allies are my management team. Kaya shout out to the Sequoia management team. I love you all. Ayan. And yung iba naman is the advisor who really dedicated to service the client. Importante kasi dito, once na nag-sign up si client sa advisor, you're not only promising or giving a powerful promise. One thing for sure, you have to promise a lifetime service. Kasi the advisor should serve the client well until to the last breath niya.
Yun yun. Kaya, importante dito, I can only say in my branch that we have a very good business ratio. What do you mean by that? That every year, talaga yung mga kliyente namin are quality business. So, we make sure that we give client a quality business also, a quality service. Yun. Ano naman ho yung maipapayo ho nila that you can give po to the aspiring financial advisors po who are just starting? Okay. Number 1 is walk the talk. Okay. Since you are in this business of changing lives, bago mong tulungan ang ibang tao, tulungan mo muna yung sarili mo. Every time that you earn something, you need to set aside something for yourself. That's number 1. Number 2, ang tanong, kayo ba ay may insurance policy? Kailangan meron kasi or else, hindi ka naniniwala kung ano yung produkto mo. And number 3, activities. No, dito malaki ang rejection rate, no? Katulad ng sinabi mo, partner, inaayawan kami, di ba? Okay. Minsan tinataguan kami, minsan ang kaibigan hindi nagiging kaibigan mo dahil insurance advisor ka. Totoo naman 'yon. Kaya ang taas ng rejection rate. That is why hindi mo kailangan na huminto kapag nare-reject ka. Move on, go on, push pa more. Di ba? Gusto ko yan, napaka-positive. Go lang. Go pa lang. Oo. Kasi yung maraming no, eventually will become yes. After the many no's, yes will come. But if you do not move on, no may stop you. And eventually, forever no na yan. Oo. Diba? Yes, speaking of medyo mabagal yung sales sa panahon ho ng mga rejection, how do you keep your team inspired? Okay. I give some motivation talk. Okay. I entice them, word entice to join the meetings, to give more learnings. Because for me, the more you learn, the more you earn. Di ba? So pag pumunta tayo dyan, sometimes kasi may mga advisor nahihiyang mag-attend because they don't have business, they don't have cases. No, medyo tsaka sila is medyo nasa depression zone. Hindi ko naman silang pwedeng sabihin na wala tayong ganon na sitwasyon. I fully understand them. And then I reach out to their manager, their direct teams, their direct leader na ano nangyayari sa ganito, may problema ba siya? And then the direct manager or leader will talk to them. And then we have this tinatawag na conference talk o ano nangyayari. We tend to know what's in it, why you're having these issues or problem. And then, kasi tatlo lang naman yan, mga partner. So, pwede kang mahina ang skill, okay? Or will. Ayun. Skill, dalawa lang pala, Parang skill and willpower. will. Yung will, mahirap gawin, mahirap tulungan tong will. Kung hindi mo tutulungan yung sarili mo. Medyo tamad. 'Di ba? But the skill, nandyan kami. Pwede mo kami maging partner in skill building. Ayun. But the will should come inside 'Di ba? Should come inside Ano ang pwedeng tumaas ng will mo? Yung tinatawag na hugot. Yung big why mo. Bakit ka ba gumigising sa umaga? Ano ba ang nagpapabuhay sa umaga? Hindi lang kape, di ba? Oo, di ba? Hot choco. Hindi lang hot choco, hindi lang coffee, no? Hindi lang exercise. Pero it's something na why are you wanting to wake up? Dahil ba sa ganito, sa pagmamahal, sa mga pangarap mo sa buhay, sa pangarap mo ba sa mahal mo sa buhay? What keep you going? Yun ang will. The skill will come later. Yun. Eto, may tanong tayo sa YouTube Live. Sabi ni Crystal Membreve, bata pa ako, kailan ba talaga dapat nagsisimula sa insurance? Paano po ninyo kinukumbinsi ang mga young breadwinners na magsimula habang maaga? Okay. Thank you for that question, no? First is, you'll have to learn the money behavior. Kahit gaano kaliit ang iyong sahod na first check, you have to set aside even 1,000. It will go a long way. Because there are 3 behavior of money. Tandaan ninyo. Ito yung pinaka-importanting 3 behaviors of money. First behavior, ito yung palpak na behavior. Income, expenses, then become savings. Kadalasan, pumasok yung income mo, meron kang expenses, ang natitira, 0. Okay? Pangalawang pinaka-palpak is
gastos muna, Oo. bago sweldo, anong nangyayari? Nababaon ka sa utang. Ano yung pinaka-best example? Credit card. Wala pang hawak na pera, may gastos ka na. Papasok ngayon yung income, nabaon ka sa utang. Ang pinaka-the best money behavior, mga audience, mga young ones, okay, mga working class, third must be income, savings, no matter how small is your savings, the rest, yun ang i-spend mo. Ayun. Mag-save muna. Save muna. Oo. Wag yung parang nalunod ka na, doon ka pa mag-save. Yes. Na At wala wag lang mo- masisave. Wag mo hintayin na, alam ko naman, there are stages of life. Okay, ano yung mga stages of life? Getting started. Oh, hindi muna, nasa 20 plus ka, hindi muna kasi maliit pa yung sweldo ko. Hindi ka nakasave. Umabot ka ng 30s, ay, wala muna kasi mag-aasawa ko, nag-iipon ako sa pamilya ko. 30s na yon. Umabot ka ng 35, hindi muna ako mag-ipon kasi may pinapaaral akong anak. O, di ba? Umabot ka ng 40 plus, ay, mga kolehal, may Puro college rason. loan, di ba? Rason. Umabot ka ng 50 plus, you have only 5 years to go and then you are retiring. So, what money will you expect to come in once you retire? So, every stages of life, meron tayong tinatawag na needs. But always isipin mo, ano yung wants mo? Savings. Kailangan, every stages of life, nagsisave ka. And the best way to make a savings work is having a bill to pay. And that bill should be premium ng isang insurance policy. It's not a bill for credit card. It's a bill na dapat pag dumating yung bill ng any insurance company, tatayaan mo to ng pera, babayaran mo para every year na pumapasok yung premium na you know that na babayaran siya during the 10-year, 20-year makikita mo may ipon ka na. Yun. Ito pa, isa pang tanong. From Junjun ng Kanyogan, Pasig, paano po pag bigla ako na ospital o nawala ng trabaho? Ano pong financial protection ang pwedeng makatulong sa ganitong sitwasyon? Hello, Junjun. No, thank you for that question. No. Depende po, hindi ko masusagutan ng straight answer yan. Kasi ang isang policy may tinatawag na cash value. So, habang tumatanda ang cash value, ay habang tumatanda ang policy, ang cash value tumataas. Para rin tayong mga edad, habang tumatanda tayo, nagkakaroon tayo ng value. Mas malaki ang value natin kasi mas malaki yung income na ibibigay natin. At a certain year, either pag nagkasakit siya, okay, kung ang policy mo ay may pang health plan benefit, then definitely may makukuha ka. Okay. Number 2, ang tanong, paano kung hindi niya na kayang bayaran? Either you can contact your financial advisor, see what's the best option. Pwede yung best option is, yung mga inipon mong pera, pwede bang paliitan ko ng insurance to? Since kunwari 500,000, pwede bang gawin kong 200 dahil ito yung mga equivalent na hinulog ko? Or talagang kinakailangan mo ng pera, may mawi-withdraw ka because you have this cash value. Yun. So, hindi loss. No? In fact, para sa akin, ang life insurance, for so many mga average Pilipino natin, 4 na bagay yan kung bakit meron dapat tayong life insurance policy sa buhay natin. Number 1, pambayad ng utang natin. Kapag once a person pass away and he leave debts sa pamilya niya, hahabulin siya. Then yung insurance mo pwede pambayad ng mga utang. Letter L, liabilities. Tandaan nyo, L is liabilities. Number 2, I, income replacement. A breadwinner give in income to the family. Mag-stop yun due to death. And then who will replace the income? An insurance policy can replace the income. Kaya ang tawag ko doon, income replacement. Letter F, what is F? F is for savings. Katulad na nabanggit ni partner, paano kung biglang nawalan ng trabaho? Maraming nasampulan tong pandemic, maraming nawalan ng trabaho, maraming talagang nawalan ng pera. Ang daming insurance policy na nag-withdraw. May makukuha ka. Sometimes they surrender kasi talagang hirap na. Then for savings, or ano for savings? Educational plan. Filipino wanted to have educational plan. Yung insurance can help to fund some education. Hindi talagang educational plan na. Funds lang tawag ko doon. And lastly is what you call emergency fund. Na pag nagkasakit, okay, biglang wala tayong nahuhugot sa bulsa natin or sa bangko, then you can withdraw some
from insurance policy. Kaya tandaan ninyo, since we are talking about life insurance, LIFE, liability, income protection for savings and emergency fund. Ayun, life. Di ba? Nakalista na ba yun mga kapartner? Ang dami nun. Ang daming information na nakukuha natin. Parang kulang natin yung time natin. Ito pa, last na lang bago tayo magtapos. Pwede po ba kami mag-asawa kumuha ng joint insurance? Ano pong best option para sa mga mag-asawa o bagong pamilya? Pwede natin pag-usapan. Mamaya ipa-flash ko dyan yung number ko. Ayun. Pwede tayong mag-online, no, teaching, no, sharing. Kasi mahirap sagutin yan. Baka umabot tayo ng isang oras dito. Baka, Oo. Pero gusto ko yung tanong na yan. Makakatulong po ako. Sa mga audience dito, no, I'm the person na pwede nyo i-reach out. My team is ready to help you. Sequoia MBO is always here for you. Ayun. Yes, at naka-flash na nga ho sa screen ang contact details ni ka-partner Susan Lee. You can take a screenshot, mga ka-partners. Ayan. Ano pong contact number? Ito ba yun? 0968308633. Yes. For inquiries, please contact Sequoia Branch. Yeah. Ito nga kanina, yung mga branches na nila puro mga punong kahoy. Kasi it gives life. O, diba? Yes. Any last message na lang sa ating mga nanonood ngayong hapon? Okay, gusto ko lang i-plug. Siguro, if you may slide sana akong gustong i-share sa mga audience natin. Sa mga kababayan natin, no, brother and sister, na into this situation. Ito yung mga top 12 reason why people join and becoming financial advisor. Ayun. Okay, so number 1, no, may kodigo ako dito. Number 1 reason is gusto niyang makabayad ng utang na mas mabilisan. Dahil itong pagiging financial advisor, it's a win-win eh. We shouldn't take it as helping people. We also help ourselves. Number 2, if you are wanted to earn unlimited income, this is the career that you can come. Okay? Third is, if sawang-sawa ka na, alam mo ba yung partners, yung paycheck to paycheck, yung pumasok pa lang ng kinsenas, hawak mo lang yung sweldo mo, kinabukasan, wala ka ng Naging pera. bulana. Bulana, di ba? Parang hangin, buti nga hangin daw, nag-slide nararamdaman. lang. Yan. Yun, makakatulong kami sa ganon. Number 4, if sa tingin nyo na ayaw mo na makita ang boss nyo, pero hindi na kayo nagkakasundo sa boss mo, then you can come and join the team. Okay, ano pa? Yung mga shout out dito mga mother na talagang stress na sa bahay dahil sa mga magugulong ng mga anak, no? Ito po, pwede ninyong bigyan ng pansin because we promote work-life balance here. Okay? While you are having a good career, then you can also help your husband earning something. Meron pa rin tayo pang-anim dito. Boss ka dito. Walang boss dito. Although ako, ang tawag nyo dapat sa akin mentor. Kasi dito, sariling palo. Hindi ka nagtrabaho, wala kang kita. Kung masipag ka, may kita. Para sa akin kasi, hard work doesn't have any shortcut. Okay? Number 7, dito makukuha mo lahat ng gusto mo sa buhay. Number 8, you can enjoy your retirement early. Hindi na kailangan na mag-age 60 ka or 65. Dito kasi pag marunong ka mag-ipon, kayang-kaya mo mag-retire ng maaga. And last but not the least, if you want to have a career growth development, then this is the place to go. Yun lang po. Ayun! Napakaraming Yes. Napakarami nating mga tips, mga lessons na nakuha ngayong hapon. Siyempre nga, financial advisor, nagbibigay ng advice, o diba? From Nagbibigay ng 1999 pag-asa. hanggang ngayon, saan ka pa. So, napakapalad natin. Atin po nakasama si ka-partner Susan Lee, ang branch head ng Sun Life of Canada, Philippines Incorporated, Sequoia Branch. So, overtime na tayo mga ka-partner. Sorry. Kung meron kang kwento, alam mong papanong sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag mong itago kundi dapat ito'y iyong ibahagi at ipatok na yan. At bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs 10:4. A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Yes, muli ako po si ka-partner Cherry. Ako naman si ka-partner Wella, magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok! May oportunidad sa bawat katok! Inyong
pinapakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio Manila.